Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. VP, kung may pagkakataon kayo ngayon, paano nyo haharapin itong problema ng korupsyon, lalong-lalo na sa infrastructure? Yan yung sinasabi ko kanina na ayoko magbigay ng libreng advice sa administrasyon. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Panoorin na lang natin sila sa kanilang zarzuela. Corruption, tapos flood control lang. Ang daming projects sa gobyerno, hindi lang flood ayoko na magbigay ng libreng legal advice. Ayoko na magbigay ng libreng legal advice at professional advice sa administration, ha. Dahil wala na tayong aasahan sa administrasyon na ito. So, libreng advice na yon sa kanya, diba? So, ayoko na magbigay ng libreng advice, ha. Sige, next. Last na lang, ma'am. Ma'am, sa pag-iikot po ninyo sa iba't ibang bansa, may nakikita po ba kayo na best practices na pwedeng gawin sa bansa kaugnay ang walang katapusan ng problema sa baha? O kayo po mismo ay may naiisip na solusyon with the consultations experts? Naku, libreng advice na naman ito. Magbibigay na naman ako ng libreng advice sa administrasyon. Hindi man ako libre na konsultan ng administrasyon. Siguro dapat gawin nila yung ginagawa ko, di ba? Umiikot ako sa iba't ibang Filipino communities around the world. Grabe, ako mag-charge na ako, ha, ng consultation fee sa libreng konsultan ng administrasyon na ito sa akin, ha. Mga bossing, eto na naman tayo, si Sara Duterte, nagpapakitang gilas na naman abroad. Ang tanong ng mga vlogger na mga pakawala niya, na kung may baon daw ba siyang solusyon para sa problema ng bansa. Aba, sagot niya, hindi ako free consultant. Grabe, parang iniwan tayong lahat na nakanganga. Kung baga, nagpasikat pero umatras din agad. Para kang umorder ng Chicken Joy tapos binigay sa'yo lieg lang. Pero actually, hindi naman natin kailangan ng walang saysay niyang advice. At hindi lang yan, nagpatawa pa siya na mag-charge na raw siya ng consultation fee kung hihingi ng payo ang administrasyon. Aba, comedy bar ba ito, Madam VP? Pinag-uusapan natin ang baha na sumisira sa bahay at negosyo ng mga tao, tapos stand-up comedy ang dating. Parang pinipilit niyang gawing punchline ang trahedya ng bansa. Kaya pala laging trending si Sara pero sa maling dahilan. Ngayon, ang palasyo, hindi nagpahuli. Sabi ni Press Officer Yusek Claire Castro na kung may natutunan man siya sa dami ng biyahe niya abroad, ibigay niya na lang daw sa kapatid niyang si Baste na acting mayor ngayon ng Davao. Boom! Right ho! Kasi nga naman, kung ang Davao mismo hindi mo mapigil sa pagbaha, ano ang karapatan mong mangaral tungkol sa buong Pilipinas? Kasi totoo naman Davao City, na puro Duterte ang mayor since forever, hanggang ngayon binabaha pa rin. Nasaan yung mga sinasabi mong international expert, Sara? Nasa drawing lang ba? Kung talagang may solusyon na, bakit hindi gumagana sa syudad ninyo? Parang yung mga kwento ng love life niya, daming paandar, wala namang happy ending. Awit. At syempre, hindi makakalimutan ng taong bayan yung 51 na bilyong piso na fund na hawak ni Pulong Duterte. Nasaan na? Nakalutang na rin ba sa baha? Ang tindi magsabi ni Sara na may plano sila sa Davao, pero paano nga ba masasabing may plano kung wala namang pondo na dumadating sa aktual na proyekto? Hindi ba't parang magic trick lang yan? May bilyones, tapos biglang, poof. Wala na. Pero teka, may isa pang masakit na tanong, kung talagang may plano kayo sa Davao Flood Control, bakit parang hanggang drawing lang lahat? Madalas nating marinig si Sara na may consultant sila, may international experts, pero bakit hanggang ngayon wala pa ring konkretong resulta? Kung baga sa group project sa school, siya yung kaklase na may dalang makapal na folder, pero walang laman kundi bond paper. At huwag nating kalimutan, ilang taon nang pinamumunuan ng mga Duterte ang Davao. Paulit-ulit na lang na may plano, may experts, may proposal pero ang nakikita ng mga taga-syudad, baha pa rin sa kalsada. Ano to? Forever testing fates. Kung may medalya para sa pinakamaraming excuse, siguradong gold medalist si Sara. Dagdag pa dyan, ang gastos sa mga biyahe abroad. Kung ikukumpara mo, parang mas malaki pa ang mileage ng travel record ni Sara kaysa sa mileage ng mga solusyon niya. Nakakapagtaka, bakit mas abala siya sa paghanap ng sagot sa ibang bansa, pero mismong harap ng bahay niya? Lunod pa rin sa baha? Sino ba talaga ang consultant dito, siya o yung travel agent?
Tapos ngayon, may pa-consultation fee pang nalalaman. Ang tanong, sino ang magbabayad? Asan na yung confidential funds? Ubus na ba? Taong bayan na nga ang naghihirap, babayaran pa para lang makakuha ng solusyon na hindi pa tested sa Davao. Kung hindi gumana yung payo niya, pwede bang mag-refund? Baka pati refund, idaan pa sa international consultant. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit maraming naiinis sa kanya. Imbes na makita siya bilang leader na may malasakit, ang dating, parang influencer na naghahanap ng sponsor. Ang problema lang, hindi skincare ang pinapromote niya, kundi flood control na hanggang ngayon, hindi pa rin kita ang epekto. At habang lumulubog ang mga Pilipino sa baha, lumulutang naman si Sara sa sariling ilusyon. Kung tutuusin, kaya hindi siya kailangan ng Marcos admin bilang consultant, kasi obvious na wala namang solidong ambag. Lahat puro yabang, puro paari, pero walang delivery. Ang linya niya, hindi ako free consultant. Tama ka dyan, Sara, kasi kahit bayaran ka, hindi ka rin worth it. Kaya nga nakakatuwa yung sagot ng palasyo. Simpleng logic lang, bago mo ayusin ang buong bansa, ayusin mo muna ang Davao. Huwag kang magpanggap na world-class expert kung mismong syudad mo, hindi mo mapatuyong-tuyo. Kung tutor ka nga sa math, tapos bagsak yung kapatid mong estudyante, sinong maniniwala na kaya mong magturo sa buong klase? At kung sinasabi mong consultation fee, sige na nga, bayaran ka na. Pero baka ang ibayad lang sa'yo, play money, kasi ganyan ang halaga ng mga advice mo. Walang laman, walang silbi, at minsan nakakasakit pa ng ulo. Buti pa yung mga OFW communities na kinakausap mo abroad, sila talaga may kwento ng hirap at sakripisyo. Ikaw, kwento ng gala at pasya. Kaya tama lang ang birada ng palasyo. Hindi mo kailangan maging konsultant ng buong Pilipinas, Sara. Maging konsultant ka muna ng pamilya mo. Si Baste, nangangapa sa Davao. Si Pulong, hinahanap na yung 51 na bilyong piso. Ikaw, busy magpatawa sa Dahig. Parang teleserye ang pamilya ninyo, ang probinsya ng walang solusyon. Kaya mga bossing, huwag tayong magpapaloko sa paandar na ito. Si VP Sara, gustong magmukhang matalino at witty sa harap ng kanyang mga DDS na panatiko. Pero ang totoo, punchline lang siya ng sariling biro. Kaya kung may gusto siyang patunayan, ito na ang best advice para sa kanya. Tumigil na muna sa pagbibigay ng sarcastic advice, at magtrabaho na lang para hindi malunod ang taong bayan, sa baha at sa kahihiyan. O ito, dahil mainit na issue ngayon ng mga pagbaha, si Sara Duterte habang nasa ibang bansa, ang sabi niya, may advice raw sana siya sa mga baha na yan. Kaya lang daw hindi naman daw siya pinakinggan eh. May pinakita na daw siya noong master plan na para sa Davao City, na humihiling sana siyang punduhan, hindi naman daw pinunduhan, hindi man lang daw pinakinggan. Kaya hindi niya na lang daw siya magpipresent ng kanyang idea, hindi na daw siya magbibigay ng kanyang advice, wala rin lang naman daw silbi kasi hindi naman pinakikinggan. Bahala na daw sila. At ang sabi ni Sara, gayahin daw siya, pumupunta sa kung saan saang bansa, nakakausap niya ang mga Pilipino doon, nakakakuha siya ng mga inputs tungkol sa kung ano ang mga best practices. Wow, may mga palusot pa si Sara. Dahil nagiging issue yung mga pagbiyahe niya kung saan-saan bansa, may palusot pa. Umiikot daw siya para makakuha ng input sa mga Filipino communities. Best practices daw. Anong mga magagandang ginagawa doon para yan din na daw ang gawin sa ating bansa. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, si Sara Duterte, kala mo naman ang dami niyang alam. Alam mo naman, expert sa kung saan-saan. Dahil nga mainit na issue ang baha ngayon, ang pinapalabas ni Sara, marami siyang alam tungkol dyan. Marami na daw siyang nalaman tungkol dyan na solusyon sa baha. Sa katunayan, mayroon daw silang blueprint ng master plan ng flood control, flood mitigation ng Davao City. Hinihingan daw sana nila ng pondo, hindi naman daw pinunduhan. Yung pala, pondo pa. ang reklamo pala ni Sara, na parang na hindi siya pinakinggan, hindi pinunduhan yung kanyang proyekto sa Davao, yung pala, pundo naman. Ay, humihingi ka pa ng pundo, Sara Duterte. 51 billion na nga yung pundong binigay sa kapatid mo. Hindi ba sa'yo sinabi ni Pulong? Mula 2019 to 2022, 51 billion. Ang reklamo ni Sara, mayroon na daw siyang master plan para solusyonan ang Davao City flooding. Kaya lang daw, hindi naman daw pinunduhan. Anong gusto mo? Binigyan na ng 51 billion yung kapatid mo, si Pulong, mula 2019 to 2022. Kung first district pa lang yan, First district pa lang yan ng Davao City. Yung distrito pa ni Ungab, kaalyado nyo rin yun. Tapos ngayon, ang nirereklamo mo, kaya binabaha ang Davao kasi hindi sinunod yung master plan mo. Kasi hindi pinunduhan. Yung 51 billion, nakukulangan ka pa nun. Ang lagay nun, hindi pa rin kayo pinunduhan. Samantalang 51 billion na nga yung pundo ni Pulong. Ang tindi mo naman, Sara.
At saka, akala mo naman, kaya nga ang sabi ni Yussi Claire Castro, yung advice na yan ni Sara tungkol sa pangsolusyon sa baha, gamitin niya na muna. Gamitin na muna nila sa Davao City. Solusyonan na muna nila ang baha sa Davao City. Ganun yung sabi ni Yussi Claire Castro, sabi ni Yussi Claire Castro. Ang advice na yan ni BP Sara daw, sabi ni Yussi Claire Castro. Gamitin niyo na lang sa Davao City, mas kailangan niyo yan. Advisean mo ang kapatid mo kasi yung Davao City mismo binabaha, grabe. Wag mo na muna kaming problemahin. Yun tama naman tama naman yung banat ni Yussi Claire Castro. Nagsasuggest ka ng solusyon Nagsasuggest ka ng solusyon sa Davao City ay sa pambansa, sa national. Tapos sasabihin mo pa, hindi mo na lang i-share yung alam mo kasi hindi ka naman pinakinggan noon. Solusyonan niyo yung Davao City, yun na muna. Kung pundo na naman ang habol niyo, hindi pa ba kayo nabubusog sa pundo? Parang hindi, walang kabusugan tong na to eh. Pundo pa lang hinihingi nito mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.